Kumusta mga ka-retire rich? Kumusta ang inyong mga trade? Kumusta ang inyong mga portfolio diyan? So hindi ba kayo nasusunog sa sitwasyon ng merkado natin? Ang pangit ng market, ano? So ngayon, nagpa-practice pa rin naman. So wala pang masusunog. Di ba? So virtual trade lang muna ako hanggang matapos tong taon na ito by January. Subukan ko mag-live trades uli. So, ang bala ko baka at least maka 30 trades man lang, no? Kagaya ng lessons doon sa traders din, yung kung saan doon ako natuto. So, ang ginawa sa amin doon, 30 trades ang gagawin. At pag positive yung result, saka pa lang mag actual trade muli, no? Live trades. So far sa ating PL trades, meron tayong 5 trade, 3 talo, 2 panalo. Kakaakyat lang natin sa break even. So ngayon, itong dalawang hawak ko na stocks, matagal na to eh. Kung titingnan ko yung order history, so ang MER ay nabili ko pa noong October 20. So 12 days na ito. Si Costco naman, si GMA 7 naman, nabili ko noong September 23 pa to. Pero may mga palatandaan to si GMA na na aakyat na. Pero hindi pa rin ako convinced gawa ng siya eh. There is something wrong sa volume niya, mahina yung volume. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. So, meron kasi tayong tinatawag din sa trading, yung tinatawag na time stop. Kung meron tayong stop loss, meron ding tinatawag na time stop ba tawag doon, oo? Yung meron ka ring dapat certain period of time na hawak mo ang isang kasi ano ka nga lang eh, trader ka nga lang eh. Ibig sabihin hindi ka yung long term na nilalagay yung nakababad yung iyong pera sa isang stocks ng matagal, no? So pwera na lang pag lugi, yung iba sasabihin, long term na to. Ayaw patalo, no? So pag bumagsak na ng todo yung stocks, long term na lang. Pero hindi tayo ganon. So, trader tayo. So, meron lang certain period of time na i-hold natin. Kahit sabihin, ito, virtual trade lang ito. Pero, umabot na siya sa time na kailangan ko na ibenta eh. Para tumingin naman tayo sa ibang stocks. Baka nandun yung opportunity. At nakatigil tayo sa stock na hindi gumagalaw. Let's say itong GMA 7, which is nabili ko pa nga. As per sa record natin, GMA7, noong September 23 pa. So, natapos na lang yung buwan ng October. November na ngayon. So, gagawin ko nito, bibenta ko na tong dalawang to. So, ito ang gagawin natin. So, meron akong 1,500 shares. So, reason natin dito, nagta-time stop tayo. Okay? So, exit ko yan. Meron tayong 1,500 na shares. So, benta ko na lahat yan. Oy, sumubra. Yan, 1,500 shares. At magkano price ngayon? 541. So, exit na natin. 541. At ito namang si Mer, ganun din. Ano bang sitwasyon ni Mer kung titingnan natin? Punta tayo sa ating 1 week na time frame, tapos yung strategy natin. So actually valid pa siya eh kung titingnan mo eh. Sa di ba? Tsaka maganda yung volume. Valid pa rin yung trade sa sinasabi nating Kalma strategy. So wala pang na-breach na diyan.
sa weekly time frame, hindi pa bumagsak yung price sa Alma Line, which is yun yung sell signal natin. Ngayon naman, pag titingnan natin sa daily, kasi minsan na-adjust ko to eh. Nag-i-exit ako sa daily. Sa daily naman, 2 candle na dapat na bagsak na siya. So, dapat na-sell ko na siya dito kung yun ang time frame ko sa exit. Pero, wala eh, oh. Nag-bounce pa ulit siya, tumakyat sa price niya above na naman sa Alma Line, and then yung CCI natin nasa 101. So in all aspects valid pa naman yung ating trade. So wala pang sell signal. Okay? So siguro hawakan ko pa muna ito. Tingnan natin this week kung ano mangyayari. Kung babagsak siya below Alma Line sa weekly time frame, benta ko na. Pero itong si wala na. Kailangan ko na ibenta talaga. Itong si GMA7. So, kung titignan natin yung records natin, ano nangyari? Negative 322 tayo. So, ganon. Para makapag-screen naman uli ng stocks. So, I think by tomorrow, gagawin ko yon. So, gagawin ko lang muna ngayon ay update ko lang kayo sa records natin at yung kung ano yung binenta. So, meron tayong bagong followers. Nag-follow sa atin si Christian Mulaben is following us 6 days ago. Yung mga iba kong followers ay mga 4 years ago pa ito nung nag-umpisa ako. So may nadagdag na isa, si Christian. Shout out sa iyo, Christian Mulaben. Musta na yung trade mo dyan? Pwede nating tingnan to eh kung inopen niya eh. Long term daw ito. May isang following, walang nilagay na ano. So, siguro, bago pa lang si Christian at nag-start pa lang sa kanyang journey. So, good luck sa iyo guys. Good luck sa iyo, Christian, sa iyong trade. So, punta tayo dito sa entries. Lagay ko lang yun, close ko lang tong ating entry. Madali lang tong gamitin eh. Kaya gustong gusto ko to eh. So, MA7, ganyan lang. Sabihin mo lang na close siya. Okay, magkano yon? Natin sa order history natin. Tsaka gawin natin to kasi sa Pilipinas, ano na ngayon eh, at-rest na eh. So, makikita mo yung GMA7. So, nabili natin 1,500 at 555. 1,500 at 555. 1,500 shares. At 5. Lugi tayo dito guys ha. So, yung exit natin. So, GMA7, ang exit natin is 541. 541. 5.41. Ayan. So, nabili natin. Kailan natin nabili? Ang entry natin kay GMA7 ay September 23. September 23. So, ang haba na ng inantay natin. Binenta natin ngayon. November 2 pa sa Kuwait pero 3 na ngayon sa Pinas. So, lagay na natin yan. So, Investor Securities Incorporated yung ating broker kunyari. And then, nalugi tayo ng 266.61 pesos. Tingnan nga natin kung tama dito sa ating records or sa ating, saan ba ito makikita? Records. So, GMA7 daw, may talo tayo na 266.61, which is tama naman. 266.61. Saan ba yun? 266.61. Thank you. Tama-tama. So, add entry lang tayo. At reason for buying, sabihin natin, time stop. Na-stop out tayo sa ating time. Tawagin ko yung time stop, no? Reach. So, nakarating tayo sa time stop natin or stop out tayo sa ating time. Masyadong mataas yung ating reason for buying pala to. Okay, kalma ito, kalma. Set up yung ating buy dito, entry natin. Tapos yung reason for selling natin,
Na time stop tayo. Ewan ko anong term yan ha, basta yun ang ibig kong sabihin. Baga masyado nang mahaba yung pininantay natin sa real scenario. Yung pera mo, day trader ka or whatever, short-term trader ka. So ibig sabihin, hindi mo kailangang ibabad yung puhunan doon sa isang stock na hindi gumagalaw kasi maaring talagang matagal yan bago siya magkaroon ng movement. Bago ka ma-stop out or bago ka magka-gain at mag-take profit, maaring yung consolidation napakatagal. So, hindi mo papayagan na gano'n. So, you have to look for another opportunity by exiting sa position na yon and then look for other opportunities by scanning na naman and stock screening na naman, di ba? So, yun. Okay, so nabawasan yung ating konting gain dito, bumaba yung ating overall profit and loss. Dating 200 plus, ngayon 1331 na lang. Pero meron tayong isa pang binabantayan dito, no? Sa ating portfolio na runner pa ng konti. Baka umakyat pa bukas. So, bukas means at rest, no? So, hopefully, yan ay babawi naman sa ating record. So, halos break-even na naman tayo uli. So, meron na tayong 6 na trade, 2 ang panalo, 4 na talo. Break-even tayo. So, 30 trades. Malalaman natin kung pwede na tayong babalik sa live trades dahil matagal nga tayo natingga, almost 2 years bago ako bumalik sa trading. Sayang kasi nung naupisahan natin at kung hindi natin ituloy. Alright guys, thank you so much for watching. I will see you on the next video. Bye!